Ninamnam ni Zofan ang kinain nitong D-rank alien artifact dahil noong huling beses nga raw na kumonsumo siya nito ay hindi niya nga raw ito nilasahan. Hindi niya nga raw inasahan na hindi naman pala masama ang lasa nito, para nga lang daw siyang kumakain ng isang sariwang prutas. Nakatanggap si Zofan ng 20 stat points sa kanyang agility, ganoon kataas ang nakuha niya dahil tinulungan siya ng kanyang War God system na ma-convert sa 100% ang ikinonsumo niyang alien artifact. Pinaalalahanan si Zofan ng kanyang War God system na kapag kumain daw siya ng kaparehas na uri ng D-rank alien artifact ay mababawasan na raw ang makukuha niyang stats. Naisip ni Zofan na bukod nga raw sa pag-unti nito ay wala na rin daw siyang nakuhang skill na gaya ng kanyang passive skill na 10% recovery rate. Sinubukan naman ni Zofan na kumain ng D-rank alien artifact na kagaya ng natanggap niya noon sa pagkapanalo niya sa joint operation. Sa pagkakataong ito ay napatunayan niya na totoo nga ang paalala sa kanya ng kanyang system, 5 points na nga lang ngayon ang nakuha niyang strength stats. Sumubok ulit si Zofan dahil wala pa rin daw siyang natatanggap na additional skills o effects. Ngayon ay 2 strength stats na lang ang kanyang natanggap, naisip niya na mukhang wala nga raw siyang makukuhang skill at paunti na ng paunti ang nakukuha niyang stats. Nagulat naman sina Jizon at ang iba pang mga sundalo sa ginawa ni Zofan. Hindi sila makapaniwala na parang candy lang kung kainin ni Zofan ang mga alien artifact. Sobrang nanghihinayang naman ang grupo ni Mo Hanlong sa 3 alien artifact na kinain ni Zofan. Sinabihan ni Mo Hanlong si Zofan na itigil daw nito ang pagkain sa mga alien artifact, hindi ba raw nito alam na halos napakalaking pera na ang sinayang nito nang dahil sa ginawa niyang iyon. Nagbanta rin si Mo Hanlong kung gusto na ba raw talagang mamatay ni Zofan. Inasar ulit ni Zofan si Mo Hanlong, nasa kamay niya nga raw ang item na matagal na ng mga itong inaasam-asam. Sinabi niya rin kay Mo Hanlong na hindi ba raw gustong-gusto ng mga itong makuha ang mga alien artifacts, manood nga raw ulit ang mga ito sa mga gagawin niya. Kumain na ulit si Zofan ng isa pang alien artifact, habang hinunguya niya ito ay inaasar pa niya si Mo Hanlong ng napakasarap nga raw ng lasa nito. Nagtanong si Zofan sa iba niyang mga kasamahan kung bakit nakatayo lang daw ang mga ito doon. Imbis nga raw na mapunta sa kanilang mga kalaban ang mga alien artifacts, mas mabuti nga raw na ngayon pa lang ay kainin na nila agad ang lahat ng ito. Isa-isa nang dumampot ng alien artifact ang mga miyembro ng military base, sinabi ng mga ito na tama nga raw si Zofan, imbis na makuha nga raw ito ng mga taong nasa labas ay mas mabuting sila na lang ang makinabang. Nananabik na sila sa posibilidad na makapag-breakthrough sila sa sunod na rank, hindi nga raw nila akalain na darating ang araw na magagawa nilang makatikim ng libre ng ganoon kaimportanteng item. Habang kumakain ay sinabi ni Jizon na tama nga raw si Zofan, hindi naman daw nga masama ang lasa ng mga alien artifacts. Pinaalalahanan din ni Jizon ang kanyang mga kasamahan na mag-ingat nga raw ang mga ito sa pagkain ng alien artifact. Bago nga raw ang mga ito kumonsumo ng isang D-rank alien artifact ay siguraduhin nga raw ng mga ito na hindi bababa sa Advanced Starfall Warrior ang kanilang rank, dahil hindi nga raw kakayanin ng katawan ng iba ang epekto na ibinibigay ng alien artifact. Sumagot ang mga miyembro ng military base na wag nga raw mag-alala si Jizon dahil naiintindihan daw nila ito. Nasarapan din sa lasa ng alien artifact ang mga miyembro ng military base, kapag nagawa nga raw nilang makaligtas ay maipagyayabang nga raw nila sa iba ang karanasan nilang ito. Nagtanong si Lieutenant Colonel Solan kung bakit nga raw binigyan din siya ni Zofan ng mga alien artifact. Hindi nga raw siya parte ng kampong ito, kapag kinain niya nga raw ang mga alien artifacts na ibinigay ni Zofan ay parang lumalabag na siya sa military discipline. Sinabi ni Zofan na sino pa ba raw ang may pakialam sa military discipline sa sitwasyon nila ngayon. Para saan pa nga raw ang pagsunod kung sa bandang huli ay mamamatay lang din sila. Sinabihan ni Zofan si Lieutenant Colonel Solan na hindi na nga raw nalalayo ang lakas nito para maging isang warlord. Tataas nga raw ang tsansa nitong maging isang warlord kapag kumain ito ng mga D-rank alien artifact, at kapag nangyari nga raw yun ay mas tataas na rin ang tsansa nilang mabuhay. Mas maganda nga raw na subukan nila ang lahat ng paraan kaysa sa tumunganga lang sila ng walang ginagawa. Naisip ni Lieutenant Colonel Solan na tama nga raw ang lahat ng sinabi sa kanya ni Zofan, kapag nagawa niya nga raw maging isang ganap na warlord ay tataas na nga raw ang combat power ng kanilang panig. Naisip ni Zofan na dahil nga raw marami na siyang nakain na iba't ibang uri ng D-rank alien artifact, sobrang unti na lang daw ang nakukuha niyang stats.
Kung hindi nga raw ito umunti ay baka ipagpatuloy pa niya ang pagkain para makapag-breakthrough na siya sa pagiging isang intermediate Starfall warlord. Kung nangyari nga raw yun, sana nga raw ay hindi na nila kailangang matakot pa kina Mo Hanlong. Tinawag ni Mo Hanlong ang lahat ng nasa loob ng harang na mga walang kwentang basura nga raw ang mga ito, sinasayang nga lang daw ng mga walang hiyang ito ang mga mahahalagang item na alien artifacts. Sa sandaling masira nga raw nila ang harang ay paghihiwa-hiwain niya ang lahat ng mga ito na parang isang tinadtad na karne. Sinabihan ni Zhou Fan si Mo Hanlong na ang matandang aso nga raw na tulad nito ay puro pagtahol lang ang alam. Kung may kakayahan nga raw itong sirain ang harang, bakit nga raw hindi niya ito gawin agad ngayon? Kung kaya naman daw pala nitong sirain, bakit nga raw hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ito? Halos sunod-sunod naman na nagsakitan ang mga tiyan ng mga miyembro ng military base. Nagtanong ang isang lalaki kung ano nga raw ang nangyayari sa kanyang mga kasamahan, epekto ba raw kaya ito ng ikinonsumo ng mga itong alien artifact. Nagpaunahan ang mga miyembro ng military base para magpunta sa likod ng alien artifact garden. At doon ay isa-isa silang naglabas ng sama ng loob hanggang sa mawala na ang pananakit ng kanilang tiyan. Matapos makaraos ay natuwa ang mga ito noong maramdaman nila na nakapag-breakthrough na sila sa sunod nilang rank. Natuwa naman si Zhou Fan noong makita nito na naglalakasan na ang iba nilang mga kasamahan. Mukhang ang body detoxification nga raw na naranasan ng mga ito ay epekto ng pagkonsumo ng alien artifact, nagtataka siya kung bakit hindi niya nga raw ito naranasan. Hanggang sa naisip ni Zhou Fan na parang alam na nga raw niya ang dahilan. Wala nga raw siyang naramdaman na pananakit ng tiyan nang dahil sa ikino-convert ng kanyang War God system ang epekto ng lahat ng alien artifact na kanyang ikinukonsumo. Bigla namang nag-alala si Zhou Fan kay Lieutenant Colonel Su Lan, tinanong niya kung kailangan rin daw ba nitong gawin ang ginawa ng iba, at kung kailangan ba raw nito ng magtatakip sa kanya. Sumagot naman ang nairitang si Lieutenant Colonel Su Lan na wag nga raw mag-isip ng kung ano-ano si Zhou Fan. Ang mga tao nga lang daw na mas mababa ang conversion rate sa 50% ang nakakakuha ng ganoong side effects. Natuwa si Zhou Fan noong malaman nito mula kay Lieutenant Colonel Su Lan kung ano talaga ang dahilan kung bakit maging siya ay wala ring nararamdaman sa kanyang katawan. Nagtanong din si Zhou Fan kay Lieutenant Colonel Su Lan kung kamusta na nga raw ito ngayon. Sumagot naman si Lieutenant Colonel Su Lan na mukhang magagawa na nga raw niyang makapag-breakthrough kapag kumain pa siya ng isang alien artifact. Nagtanong siya kay Zhou Fan kung maaari pa ba raw siyang kumuha ng isa. Agad namang inialok ni Zhou Fan ang mga hawak niyang alien artifacts, sinabi niya kay Lieutenant Colonel Su Lan na sapat pa nga raw ang alien artifact na naroon para makapag-breakthrough din ang iba. Natuwa ang ilan sa mga miyembro ng military base dahil sa wakas nga raw ay nagawa na nilang makaakyat sa rank ng Advanced Starfall Warrior. Sinabi ng isang lalaki na 5 taon na nga raw siyang hindi makaalis sa intermediate rank. Sino nga raw ang mag-aakala na ganoon lang siya kabilis magiging isang advanced Starfall warrior? Kung natuwa man ng iba ay may ilan ding nadismaya, kahit nga raw kumain din sila ng alien artifact ay wala raw naging pagbabago ang kasalukuyan nilang lakas, mukhang wala na nga raw talaga silang pag-asa na makapag-breakthrough sa sunod na rank. Sinabihan ni Zhou Fan ang mga nadismayang miyembro na wag nga raw ang mga itong malungkot dahil baka kailangan lang ng mga itong kumain pa ng mas maraming alien artifacts para magawa na nilang makapag-breakthrough. Sumagot ang isang lalaki na wala na nga rin daw saysay kung kakain pa ulit sila, nakadepende nga raw ang lahat ng ito kung gaano kataas ang kanilang absorption rate. Kung wala nga raw silang nakuhang epekto matapos kumain ng isa, ibig sabihin daw noon ay napakababa ng kanilang absorption rate. Hindi na nga raw sila maaaring kumain pa ng alien artifact, kapag ginawa nga raw nila yon ay baka ito pa ang maging sanhi ng kanilang kamatayan. Bilang isang warlord ay tinatawag na ng mga sundalo si Zhou Fan na Sir Fan. Sinabi ng isang lalaki sa kanilang Sir Fan na hindi nga raw matatawaran ang talento na meron ito. Dapat nga raw ay ito ang magpatuloy ng pagkonsumo dahil baka magawa nga raw nitong makapag-breakthrough sa mas mataas na rank. Halos lahat ng mga sundalo na nandoon ay pinupursige si Zhou Fan na kumain pa nga raw ito ng maraming alien artifact. Hindi na nagaksaya pa ng oras si Zhou Fan at sinimulan na nga ang kanyang mukbang. Kahit kaunti lang ang nakukuha niyang stats ay patuloy pa rin siya sa pagkain ng mga alien artifacts. Naisip ni Zhou Fan na kapag hindi niya nga raw kinain ang mga natitirang alien artifacts ay mapapakinabangan lang daw ito ni Mo Hanlong at ng iba pang masasamang tao. Hinding-hindi niya nga raw hahayaan na mangyari yun.
Sinabi ng nagagalit na si Mu Hanlong na sinira nga raw ni Zhou Fan ang kanilang plano, kaya nararapat nga lang daw itong mamatay. Nagbanta ulit si Mu Hanlong na maghintay nga lang daw si Zhou Fan, sa sandaling makapasok nga raw sila sa Alien Artifact Garden ay sisiguraduhin niya nga raw na ito ang kauna-unahan niyang pagpipira-pirasuhin. Sumenyas si Zhou Fan ng ipinagbabawal na senyas kay Mu Hanlong, sinabi niya na saka na nga lang daw ito magsalita kapag nakapasok na ito. Kaparehas na kaparehas nga raw nito ang matandang si Li Zong, puro nga lang daw ang mga ito salita pero kulang naman sa gawa. Nakisali na rin sa pangasar ang iba pang miyembro ng military base. Sinabihan ng isang lalaki si Mu Hanlong na hindi ba raw gustong-gusto nitong makuha ang mga alien artifacts, kung ganoon ay hanapin nga raw ito ni Mu Hanlong sa kanyang dumi. Nagtawanan naman ang mga miyembro ng military base sa sinabi ng isa nilang kasamahan. Tinawag nila si Mu Hanlong at ipinagpapagpag ang kanilang mga puwet, lumapit nga raw ito para kahit papaano ay matikman naman daw nito ang mga kinain nilang alien artifacts. Habang kumakain si Zhou Fan ng prutas ng alien artifact ay nagtaka siya kung bakit wala na siyang natanggap na notification. Naisip niya na marahil nga raw ay narating na niya ang limit stats ng isang novice Starfall Warlord. Kahit nasa 300 points na ang lahat ng stats ni Zhou Fan ay nakaramdam pa rin ito ng panghihinayang. Kung sana nga lang daw ay nagawa niyang makapag-breakthrough sa pagiging isang intermediate Starfall Warlord, sana nga raw ay kaya na niyang labanan si Mu Hanlong ng mag-isa. Natuwa si Lieutenant Colonel Su Lan noong makaramdam ito ng pag-usbong ng malakas na kapangyarihan sa kanyang katawan. Natutuwa siya dahil nagawa nga raw niyang maging isang ganap na warlord. Nasiyahan din ang mga miyembro ng military base noong malaman ng mga ito na isa ng warlord si Lieutenant Colonel Su Lan, nadagdagan na nga raw ngayon ng malaki ang combat power ng kanilang panig. Sinabi rin ng mga ito na maganda nga rin daw sana kung magagawa ring makapag-breakthrough ni Jizon. Inis na si Mu Hanlong habang pinapanood kung paano kainin ng panig ni Zhou Fan ang napakaraming alien artifacts. Hinding-hindi niya nga raw ang mga ito mapapatawad, sisiguraduhin niya nga raw na papatayin niya ang lahat ng mga ito. Natuwa si Zhou Fan noong makita nito na matagumpay ngang naging isang ganap na warlord si Lieutenant Colonel Su Lan. Kahit nga raw masira pa ngayon ni Mu Hanlong ang harang ng Alien Artifact Garden ay magagawa na raw nilang labanan ito ng matagal. Nagkaroon ulit ng kaunting pagyanig noong may mga paparating sa lugar kung nasaan sina Zhou Fan. Nabahala sina Zhou Fan nang dahil sa lakas ng naramdaman nilang kapangyarihan. Inutusan ng paparating na si Li Zong ang mga kinokontrol nitong halimaw na bilisan pangaraw ng mga ito dahil malapit na nga raw sila sa Alien Artifact Garden. Humiyaw si Mu Hanlong at sinabihan si Li Zong na sirain nga raw nito ang energy source ng Alien Artifact Garden para mabilis silang makapasok sa loob. Kinabahan naman ang panig ni Zhou Fan noong malaman ng mga ito na ang matandang si Li Zong pala ang paparating doon. Tuluyan na ngang nakarating si Li Zong habang nakasakay sa bago na namang Warlord rank monster, sinabi niya na sa wakas nga raw ay nakarating na siya sa Alien Artifact Garden. Agad din itong pinagbantaan si Zhou Fan, babaakin niya nga raw ang ulo nito para maipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang anak. Hindi naman makapaniwala ang mga miyembro ng military base kung si Li Zong ba raw talaga ang taong dumating doon. Napapatanong sila na hindi ba raw patay na ito, bakit nga raw ganoon na ang itsura nito ngayon. Sinabi ni Lieutenant Colonel Su Lan na malamang nga raw ay sumalang si Li Zong sa isang monster modification na siyang nagbigay dito ng nakakatakot na itsura. Nainis si Lieutenant Colonel Su Lan dahil mas malakas pa nga raw ngayon si Li Zong kumpara noon. Nangangamba nga raw siya dahil malamang ang lakas ngayon ni Li Zong ay maaari nang ihalin tulad sa lakas ng isang intermediate Starfall Warlord. Nagulat naman si Zhou Fan noong marinig nito ang mga sinabi ni Lieutenant Colonel Su Lan, mas lumaki nga raw pala ang problema nila ngayon. Kanina nga lang daw ay may tsansa na silang makatakas noong maging isang warlord si Lieutenant Colonel Su Lan, pero ngayon nga raw ay halos imposible na nila itong magawa dahil nandoon na rin ang walang hiyang si Li Zong. Tinawag ni Mu Hanlong ang dumating na si Li Zong, kailangan nga raw nilang masira agad ang harang dahil uubusin na nga raw ng mga nasa loob ang lahat ng mga alien artifacts. Sumagot naman si Li Zong nang ayos lang daw yun sa kanya dahil malaki pa rin naman daw ang natitirang essence sa katawan ng mga ito. Kapag nakapasok nga raw sila sa loob ng Alien Artifact Garden ay ipapakain niya nga raw ang lahat ng mga ito sa kanyang mga alagang halimaw.
Inutusan na ni Li Zhang ang mga kinokontrol niyang halimaw na atakihin na raw ng mga ito ang harang ng Alien Artifact Garden. Hindi siya nanghihinayang kahit maraming namamatay sa mga dala niyang halimaw dahil napakarami pa rin naman daw niyang pamalit sa mga ito. Kinabahan si Zhou Fan dahil mukhang hindi na nga raw magtatagal ang espesyal na harang ng Alien Artifact Garden. Hindi naman makapaniwala si Ji Zon sa nakikita niya na nagagawang makontrol ni Li Zhang ang napakaraming halimaw. Sa sandaling masira nga raw ang harang ay yun na rin ang kanilang magiging katapusan. Pinilit ni Zhou Fan na maging kalmado dahil kailangan nga raw niyang makaisip ng paraan. Hindi nga raw maaaring wala silang gawin at maghintay na lamang ng kanilang kamatayan. Bigla namang namula ang Alien Artifact Garden dahil nagkaroon nga raw ito ng damage sa energy system. Nakatanggap ang mga nasa loob ng babala na mag-a-activate nga raw ang self-destruct system ng Alien Artifact Garden. Kailangan nga raw nilang umalis agad at dumaan sa nakatalagang emergency exit. Hindi naman inasahan ng lahat ng nagbabantay na mayroon palang self-destruct system ang binabantayan nilang Alien Artifact Garden, nag-a-activate nga lang daw pala ito kapag nagkaroon ng pinsala ang energy system. Nagtanong si Zhou Fan sa ibang nasa loob kung nasaan nga raw ang emergency exit. Bigla namang nagsalita ang isang lalaki at tinawag ang lahat, sinabi niya na nakita niya nga raw kanina kung nasaan ang emergency exit. Agad namang sinubukan ng mga miyembro ng military base na buksan ang emergency exit, pero kahit anong gawin nilang paraan ay ayaw pa rin itong bumukas. Sinabi ni Ji Zon na may sensor device nga raw ang pinakapinto, malamang nga raw ay ang kanilalang chief instructor na si Wei Chenshan ang maaaring makapagbukas nito. Kinabahan ang mga miyembro ng military base kung maililibing na lang ba raw sila doon ng buhay. Sinabi naman ng isang lalaki na mukhang mas mabuti nga raw yun kaysa sa mamatay sila sa mga kamay ng mga taong nasa labas. Sinabi ni Zhou Fan kay Lieutenant Colonel Sulan na tumaas nga raw ang lakas nito simula nang maging isa na itong ganap na warlord. Subukan nga raw nilang dalawa na puwersahing buksan ang pinto ng emergency exit. Agad namang pumayag si Lieutenant Colonel Sulan sa suhestyon na sinabi ni Zhou Fan. Pagkalapit ni Zhou Fan sa pinto ay bigla itong nakilala ng sensory device. Kasunod noon ay bigla na lang bumukas ang pinto na kanina pa ng mga itong sinusubukang buksan. Sinabi ni Ji Zon na mukhang bumukas nga raw ito nang dahil sa na-detect ng sensor device si Zhou Fan. Nagtataka sina Lieutenant Colonel Sulan at Zhou Fan kung ano ba raw ang nangyari. Sinabi ni Sulan na marahil nga raw ay ganoon ito sinet up ng chief instructor na si Wei Chenshan. Sinabi ni Zhou Fan na ni kahit isang beses ay hindi nga raw siya pinatawag doon ng kanilang chief instructor. Ito rin daw ang unang beses na nakapasok siya ng ganoon kalapit sa loob ng Alien Artifact Garden. Kung alam niya nga raw na may emergency exit doon ay dapat kanina pa niya nga raw itong binuksan. Habang winawasak ni Li Zhang ang harang ay nagsimula na ang countdown ng self-destruct system ng Alien Artifact Garden. Hanggang sa tuluyan na ngang lumusot ang matatalas na kuko ng War God rank monster. Tinawag ni Li Zhang si Zhou Fan at sinabing kukuhanin na niya nga raw ang buhay nito. Sinabihan ni Ji Zon ang kanyang mga kasamahan na bilisan daw ng mga ito ang paglabas sa emergency exit. Takang-taka naman ang mga miyembro ng military base kung bakit nga raw ganoon ang labasang ito. Ang pinakakinabahan sa lahat ay si Ji Zon, bakit nga raw napakabilis ng kanilang pagbaba, sa palagay niya nga raw ay masusuka na siya. Tuluyan na ngang nasira ng Warlord rank monster ang espesyal na harang ng Alien Artifact Garden, sinabi ni Li Zhang na ito na nga raw ang oras ng pagkamatay ni Zhou Fan. Nagulat ang panig ni Li Zhang noong makarinig sila ng babala na tapos na nga raw ang countdown, magsisimula na nga raw ang self-destruction ng Alien Artifact Garden. Napahiyaw sina Mo Hanlong noong bigla na lang nagkabitak-bitak ang lupa na kanilang kinatatayuan. Hanggang sa nabutas na nga ang sahig at tuluyan ng nasira ang Alien Artifact Garden. Isa-isa na ring nagdatingan ang mga huling miyembro ng military base na lumabas sa emergency exit. Sinabi ng isang lalaki na mukhang nasa loob nga raw sila ng kagubatan, at malapit nga lang daw ito sa kanilang kampo. Natuwa siya at ipinalam sa kanyang mga kasamahan na mukhang wala na nga raw sila sa panganib. Napahiyaw ang lalaking ito hindi dahil sa mga kalaban kundi dahil sa sunod-sunod pang sundalo ang pumaibabaw sa kanya. Habang dumarating pa ang mga huling lumabas ay sinabi ni Zhou Fan na mukhang ligtas na nga raw sila sa ngayon. Sumang-ayon din si Lieutenant Colonel Sulan,
Ligtas na nga raw sila, pero sa ngayon lang.